Welcome to page 4 of Timo Talks. Shh. The page is now open. Charing. Wow, 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 wow! First time mag-film ng may araw pa. Palakpakan naman tayo dyan. Palakpakan naman tayo dyan. Okay. Alam nyo, randomly kong namimiss yung chicken doon sa karinderya sa may Sipar. Yung pangalawang karinderya. Hindi yung una, yung pangalawa. Tapos ang mura kasi doon lagi. Tapos bibigyan ka pa ng white sauce. Ang sarap talaga ng chicken na yun. Ano na siya, filet na siya. Tapos malaki talaga siya. Tapos nasa 40 lang yun kapag chicken lang. Kasi ako nagdadala ko ng kanin ko noon. So nagbabaon lang ako ng kanin. Tapos ulam, binibili ko sa karinderya para tipid. Tapos favorite ko din yung chop suey nila. Kasi parang nasa 20 lang ata yun. Ayun, combo ko lagi. Yung chicken. Tapos, ay alam ko na, parang 40 kapag half. Tapos kapag buo, 70. Parang ganun. Basta, oh my gosh, ang sarap nun. Tapos sila yung isa sa pinakamurang karinderya sa may U-Belt. At masarap. They're very nice too. So, wala lang. Miss ko lang. Miss ko lang. Ang sarap nun. Love that. Ay, may white sauce pa siya. Tapos, anyway. Anyway, welcome to the page 4. Okay, so here in page 4, yan, fourth week. Sunday, December 15, 2024, 11:17 p.m. Fourth week, lapit na bakasyon. Wah! May ganun pa nilagay dito. Okay, so alam nyo, na-realize ko kapag pala May taker ka than October taker, kapag May pala, ang daming events na natatamaan. Tamaan dyan yung Christmas, New Year, Holy Week. Madami siyang natatamaan. Marami siyang mga, unlike kapag October, feeling ko depende rin naman sa tao kung ano yung mga ganap mo sa buhay. Pero kapag October, parang walang ganong natatamaan. So ito, fourth week na to, ito na yung malapit na magbakasyon. Tapos talagang hindi na ako nag-aaral ng mabuti. Talagang nag-aantay na lang ako magbakasyon kasi oh my God, finally makauwi na ako. Masaya lang ako na malapit na ako umuwi nito. TBH, I think it's a really good week for me. Sipag! Finally, napasukan ko na lahat ng teachers ko. TYL. I finally know what teacher is good for me that fits in my learning style. And so far, I really love Sir Kid and Sir Ronald Valix. Okay, so di ba nga sabi ko, pag tiga-sipar ka, pasukan mo lahat ng ano. Kasi kahit na puno yan, kung wala nakaupo dyan, madaming seats. Actually, kay Sir Kid pa, nagdadagdag sila ng seats doon. Okay. Okay, so dito tayo kay Sir Kid. So, si Sir Kenneth de la Cruz, one of my faves. Ang galing-galing niya. As in, nagdadagdag pa ng upuan dyan para talaga. Kasi ang dami talaga nag-sit in. Ano ka lang kasi siya. Ewan ko kung nadagdag na ngayon ha. Pero during that time, Wednesday lang siya. Tapos hapon. Yun lang lagi niyang available. Tapos during that time, talagang ano, kasi ano pa siya no'n, eh, hindi siya yung ano siya, 2 PM siya, 2 PM start niya, eh. So, talagang kapag umakyat ka do'n, ang dami ng blockbuster screening. So, talagang dapat maaga ka do'n. Si Sir Roque pa yun, si Sir auditing Sir Roque pa yung mauunang teacher. Tapos tapos niya talagang zombie apocalypse, ang dami talagang uma-attend pero magaling kasi talaga si Sir Kenneth. And also, I also like Sir Ronald Valix. Ewan ko, yung take kasi ni Sir Ronald is ano siya, something very straight to the point, maigsi lang, pero at the same time, hindi siya super shortcut na hindi mo na maintindihan. Tapos ayun, pati yung mga notes na sinusulat. Actually, ang ganda ka mo ng sulat ni Sir Ronald. Like, tapos diretso lang. Tapos oh my gosh, ito pa yung mga amazing sa mga sa Valix Brothers. Wala silang hawak na handouts at all. Talagang pati 'di ba si Sir Ronald kasi 'pag magsisimula yung klase niya, magsusulat muna siya ta's ganda talaga ng sulat niya. Parang printed, parang ano, ta's pantay-pantay pa lahat. Tapos yung sinusulat niya na yun, wala siyang dala-dala. Wala siyang dala-dala. Yung buong sinusulat niya na mahaba, wala siyang dala-dala. As in, sinusulat niya. Pati gano'n din si Sir Christian, wala din silang mga dalang handouts. Wala silang, which that's the pro right there. As in, mabibilib ka sa kanila. Wala silang dalang anything. Oh my God, parang akong ano dito. Parang ako si par endorser dito. But anyway,
Pero I mean kasi yung kasing review center ko. So, basically, it will revolve. Yung kwento ko will revolve around it. Pero, ang galing talaga nila. Tapos, alam mo, ang galing-galing nila. Pero at the same time, they're very humble. Like, magets ka nila kung ano yung, kapag magtanong ka ng ganyan, kahit na, minsan kasi ako kasi, kapag parang magtatanong ako, hindi ako madalas nagtatanong, pero nung mga first few, lumalapit ako sa kanila, nagtatanong ako. Kasi minsan may mga tanong ako na parang parang malalaman ko naman 'tong tanong na 'to kapag magbabasa ako, eh. Pero ayun, yung mga teachers sa CPAR, very, very ano sila, love, love, love it. Very very ano ba tawag dito, basta like hindi mo hindi ka mahihiyang magtanong sa kanila. So, actually mas gusto pa nga nila na tinatanong sila, eh. So, talagang tanong lang kayo, tanong lang kayo diyan. Now let's go back to the diary. Alam ko na ngayon how to fix my schedule. Slowly, kuha ko na yung routine ko na perfect for me. Ang pinaka-concern ko lang is that sana hindi ako ma-burn out in the long run. To be honest, wala talagang ganong thoughts this week kasi I think masipag ako. Hehe. Wow! Wow! Nakapag-aral na ng maayos, I gained back my confidence in taking Sipale again. Okay, so actually medyo patapos na nga yung diary ko dito. Medyo wala talagang thoughts this time. So, since wala akong ganong new thoughts in this diary, let's go back to my undergrad moments. Okay, balikan natin kung ano ba akong klaseng estudyante nung undergrad. Before Sipale, what is me? What is Timothy? Okay. Okay, so first of all, BSA wasn't really my first choice. Okay, so ang gusto ko talagang i-take nun is something related to film, something related to art. Kasi doon talaga yung passion ko nung kabataan! Ang over! Ang over! 23 pa lang naman. Okay, so okay, hindi talaga yun yung first choice ko. Ang gusto ko talaga is mga film related to film kasi yun talaga yung gusto ko. Something related to arts. I like photoshops. I like editing videos. I like designing. I like keme, ganto ganyan. Yun talagang hilig ko. Ano kasi nun, with my parents, alam niyo naman yung pag Asian parents, yung kapag something related to art, medyo hindi talaga nila. Yung mga ganon. Tapos parang accountancy was like the easiest na. Hala, naiyak. Char. Okay, so nung grade 9 kasi, meron kaming subject na bookkeeping nun. As in, ano lang siya, nag-aaral kami as in bookkeeping. Journal siya, kami yan. Tapos na-enjoy ko siya. Tapos parang ako pa yung talagang favorite ng teacher no na talagang para kung ginagawang answer key no. As in hindi ako buhat ng ano pero like parang isa ako sa mga outstanding basta isa ako sa mga outstanding students during that time nung hindi pala grade 9, grade 10. Okay, grade 10 yun, bookkeeping. Tapos ayun, in accountancy, that's where like, okay, eto na. Parang, it's something that I enjoy naman nung grade 9. Pero in my heart, I really wanted something related to film. Tapos ayun, actually, nung nagka-college din, wala din akong naging pangarap na school. Hindi ko naranasan mag-entrance exam. I swear. Kahit din sa school ko, hindi ako nag-entrance exam nun kasi nga pandemic siya. Pero wala akong pinangarap na ano. Ayaw din kasi akong payagan ng parents ko to like go sa Manila and mag-aral. Ayaw kong payagan kasi baka daw magpariwara ako or something. Anyway, may sama ng loob. Iyon yung isa sa mga thought ko na parang, oh my God, di ko naranasang mag-aral sa big four universities or parang somewhere in Manila. Hindi ko naranasang wala din akong ganong pinangarap na course kasi hindi ko naman talaga pangarap ang BSA. Parang pinili ko lang siya for the sake of like, here it is. You know? So, ang college school ko is called Gordon College. So, ano siya, public school siya here in Olongapo. I'm a province girl. First year and second year, online class. Produkto din po ako ng pandemya, by the way. So, nagsimula ang college ko 2020. Graduate ako 2024. Okay, so isa akong produkto ng pandemya. Kaya talagang hindi talaga maayos ang ano na to. Anyway, so the first and second year, oh my God, hindi talaga ako nagseseryoso. Hindi talaga ako nagseseryoso nito. As in, eto pa yung ano, nagsimula kasi mag-TikTok 2021.
So, talagang mas focus ko mag-TikTok during first year and second year tapos online pa siya. Diyos ko, may mga panahon nun nag-o-online class tapos kapag hindi required na on cam, tapos nag-o-online class, Diyos ko nagti-TikTok ako, naka-tripod yung naka-setup yung tripod ko nun, nagti-TikTok ako. Tapos, Diyos ko, hindi talaga ako nag-aaral ng mabuti talaga. When I say hindi talaga, as in, my God, hindi talaga. Hindi po talaga. Ayun, as in, girl, asa lang ako sa mga Solman, mga gano'n. As in, Diyos ko, ate, Chegg, Bartleby, Scribid, name it. Inaalam ko yan kung paano i-unlock. Pero huwag kayong ganito ba? Huwag kayong ganito. Sinasabi ko lang kung ano ako dati, pero huwag kayong ganito. Hindi ko to. Pero as in, like, dami kong mga ina-unlock na mga solman nun, mga pack sa Telegram, mga curious, may mga site pa ako na nakasave kapag Bartleby, kapag Chegg. Mga ganun. Ang dami kong mga ina-unlock na. Oh my God, nakakaya siyang ikwento. Pero may pagtutunguhan 'to, may pagtutunguhan 'tong mga kwento ko during undergrad. Pero ayun, taong gano'n ako. So, as in puro gano'n lang ako. Ta's at some point parang talagang kinokopya ko na lang yung Solman as it is. Parang nanginginig ako habang sinasabi 'to. As in kinokopya ko na lang yung Solman as it is na 'di ba kapag yung Solman, kapag alam niyo yung mga Solman, may ano yon, may alam mo yung parang medyo sira-sira yung font niya kasi nasisira siya. So, parang kunwari 10,000 gano'n. Yung pangatlong zero nasa baba na. Mga gano'n, yung mga gano'ng sira. Okey, basta you'll get it kapag you relate to me. Ta's talagang kinokopya ko exactly as it is. Kasi hindi ko nga naiintindihan yung mga pinag-aaralan. Hindi ko talaga naiintindihan, Diyos ko talaga. Ay, nakakahiya pala siya ikuwento. Anyway, so as in puro gano'n lang ako nung first year and second year. Tapos during my first year and second year, kapag yung mga general subjects, kunwari video, kunwari mga contemporary works, art appreciation, yung mga gano'n, dun ako nag-e-excel. Mga something related to art. Dun ako nag-e-excel talaga kapag mga video related, talagang video. Naalala ko pa nun, parang ano siya, basta video making siya, ta's talagang gumawa pa ako ng props, naging lolo ako. Parang gumawa pa ako ng mga buhok ko gamit sa sako. Basta gano'n talagang props, acting, kaya yun talaga yung hinahanap ko, dun ako nag-e-excel. So, during my first year and second year, talagang kapag nahihirapan ako sa accounting related, talagang dapat talaga art ako, eh. Dapat talaga ano ako, as in gano'n yung mantra ko nun. Parang, oh my God, gusto ko na mag-shift, gano'n. Basta during the first year and second year, feeling ko normal talaga the feeling of gusto na mag-shift. Kasi nga, andiyan ka pa lang, eh, first year and second year ka pa lang. So, parang you'll feel like malapit na yun. Parang, oh my God, pagpapatuloy ko pa ba 'to hanggang fourth year? Basta kapag mga small inconvenience, nahirapan sa quiz, nahirapan mag-aral, my initial thought will always go to mag-shift na. Tapos knowing na gusto ko nga talaga is something related to art. So parang hindi talaga 'to for me. Hindi talaga ako nag-e-excel dito. This is not really my gig. As in parang inaano ko talaga, hindi talaga 'to. And then, oh my God, one of the most memorable na nangyari nung nakakaya siya ikwento pero okay, we're gonna ano, may pagtutunguhan 'to. Don't judge me. Don't judge me. Okay, so eto kasi, so meron kasi akong prof nun. So prof ko siya sa law, Oblicon, ganyan. Tapos yung prof kasi namin sa law is ano siya, lawyer siya, like full lawyer. Hindi siya lawyer CPA, yung lawyer lang siya. So siyempre kapag lawyer, ang preference is law school. So ang gusto ng teacher ko nun, yung talagang magkakabisado ng articles. Talagang kada word, kasi gano'n sa law school 'di ba, kada word kailangan kabisado ko 'yun. So, ta's magpapakabisado siya ng mga 15 articles, ganyan. Ta's ko talagang, mamatay na lang talaga. As in, yun ayoko kasi talaga ng nagkakabisado. I hate nagkakabisado. Kaya even during the CEPALI din, hindi talaga ako nagkakabisado nun. Yung mga tax rates, hindi talaga ako nagkakabisado na parang, 5%, hindi ako nagkakabisado ng gano'n. Ano lang talaga ako, familiarization, even sa actual boards, lahat ng mga rates na naalala ko nun is from familiarity lang siya. Hindi ako nagkabisado na mnemonics, pak, pak, pak. Hindi ako
ayoko talaga ng gano'n kasi mas mabigat siya. Mas mabigat 'yun for me kaysa kapag yung alam mo siya by heart, gets ba? So ayun, mas mabigat yung kasi kunwari kapag naano mabilis masagi kapag kinabisado lang, eh, ma mabilis maano kapag kunwari may gumulo lang sa'yo, may isang umano hindi mo malilimutan mo na yung buo, mabilis kang mag-ano 'no, mabilis kang masagi kapag kabisado lang siya. So, during Masipali, kahit din nun ayoko talaga ng nagkakabisado. Tapos nagiging familiar lang siya sa'kin kapag ano lang, kasi sagot ako ng sagot ng mga materials. So, anyway, going back to undergrad. So, ayun ayoko talaga ng nagkakabisado. Tapos ayun nga, yung teacher namin, si attorney, gusto niya talaga ng kabisado. So, ako nun online pa 'to, online 'to nangyayari lahat, kasi nasa first year and second year phase pa lang tayo. So, during that time talagang, oh my God, hindi ko talaga kaya. Pero on the other hand, na-enjoy ko mag-aral ng law. Kasi nga parang, ay ganito, eto yung nangyari sa ganyan, eto ganito, ganyan. Parang na-apply siya sa totoong buhay. So, ganito kasi siya, magkakabisado ka ta's after nun papa-explain sa'yo. So, gano'n siya. Ta's ako, dun lang ako sa explaining part. Eh, yung teacher namin nun, gusto niya kabisado muna. So, hindi ka puwedeng nag-e-explain lang, kailangan makabisado mo muna yung buong ano bago mo explain. Eh, ako dun lang ako sa explanation part kaya. Like dun ko lang yung talagang pak, 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 "Okey ganito po ang article, keme, keme, ganito, ganyan." Gano'n. Pero ayun nga, 'di ba? So, my first attempt was okay, so this is all I do not, 'wag niyo 'tong gagawin. This is for the storyline purposes, don't ano, pero nung nung undergrad ko, so siyempre online 'to. So siyempre medyo accessible ka into like do some sort of things to survive, right? So, ang ginawa ko nun is meron akong index card sa baba na nandun nakasulat lahat. Yun yung first attempt ko kasi nung una hindi hindi talaga, ayoko talagang kakabisado. So, nung next recitation ginawa ko meron akong index card sa baba tapos parang umaarte-arte pa ako nun na, it's the ano na na keme pero ang totoo nakatingin ako sa baba tapos siyempre kinakabahan ako nun. Prinactice ko pa 'to na, "Oh my God, paano ba ako ano?" So, prinactice ko pa siya. So, ginawa ko pa nun parang, okey pack index card sa baba. So, paano kapag tinawag ako practice, so keme ta's minsan ta's parang siyempre dapat hindi ka mabilis, hindi ka kasi kapag ano parang talagang may binabasa ka, eh. So, ako ginawa ko nun parang ganyan ta's parang Parang, may practice pa na gano'n, may practice pa na kunwari nag-iisip, may practice pa na parang, it's the gano'n. Tapos here comes the recitation. Pak! Tinawag na, "Timothy!" Nginig, talagang takot, malala, talagang talagang nemesis, talagang talagang gano'n kasi nga talagang siyempre out of kaba, hindi ka na makakapag-isip. So, ako nun siyempre may index card sa baba. So, ang bilis ko nagsalita, "Pak, the article, pa 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 pa, to do, not to do, pak!" Ang bilis. Ta's yung sabi ng teacher ko, sabi ni attorney, "Isa pa nga, tingin ka sa taas." Girl, nahalata niya, "Tingin ka sa taas, tingin ka sa taas," sabi daw. So, pinapatingin ako dun sa taas na kailangan daw nakatingala, nakagano'n, nakatingalang ganyan daw ang sinasabi ko. Ta's parang, fuck, eh, yung kopya ko nasa baba, nasa ilalim. So, like, nakakahiya pero okey. So, nakakahiya siya. Okey, so pero this was undergrad moments, this was before. So So, nung pinapa-ano ako nun talagang, um, the article is the so siyempre alam niyong kapag kasi meron kang kinokopya talagang hindi mo mapigilang madikit yung mata mo na like gumanon. So, during that time siyempre hindi ko naman talaga siya kabisado. So, the article the article gano'n talaga. Oo, oh. So, gano'n talaga sabi ni attorney, "Ano, ang bilis mo kanina 'di ba?" Gano'n! Tapos since then, yung recitation na naging nakatingala na. I was the fucking trendsetter. I would say, okey, nagkamali man ako, but I was the trendsetter. I started the trend. I was memorable. So
Since then, nahirapan na din tuloy yung mga iba kong kaklase kasi nakagano'n na din talaga sila ta's dapat nakapikit pa. So, talagang gano'n nagkakabisado. I started the trend. So, ayun. So, ayun. Pero grabe talaga, hirap na hirap talaga ako dun sa teacher ko na yun. Alam niyo yung may prof kayo na talagang, "Ito na naman! Ito na naman! Eto na naman, siya na naman, oh! Siya na naman!" Like para para bang siya yung biggest kontrabida sa buhay mo na, "Siya na naman, prof na naman siya, ah!" Yung para bang para bang ano, sobrang over na episode na 'to. Pero as in gano'n siya sa'kin, like siya yung pinakakinakatakot ko na talagang, "No." Gano'n. As in takot na takot talaga ako sa kanya pero during Oblicon 'to by the way, yung mga sabi ko Oblicon. Pero pumasa. Nakapasa tayo sa Oblicon, nakapasa sa Oblicon. 75 sakto, as in plakadong 75. Thank you Lord! Pasabog. Tapos next nun, business law na yung kasunod. Siya na naman! Siya na naman! Talagang hindi ko na talaga alam. Ganito na naman, magkakabisado na naman. Magkakabisado na naman. Talaga. Talaga. So, during nakakaya kwento. So, during time nag-isip na naman ako ng way para siyempre hindi na puwedeng index card, hindi na puwedeng keme ganyan. So, what I did was, wag niyo 'tong gagayahin. Ewan ko kung may mga online class pa ngayon pero hindi ko 'to inaano na like proud ako to like, "Oh, this is what I'm doing nung undergrad kaya ako naka-survive." Hindi gano'n. Meron 'tong pagtutunguhan in the end, okey? Watch till the end. Ika nga, watch till the end, okey? Okey. So so ginawa ko nun is siyempre online class naman. So, dapat lagi naka-earphone kaya ganyan. So, ginawa ko nun, naka-earphone ako pero ang totoo naka-speaker yung laptop and then in that earphone, naka-record sa'kin yung mga article. Wag niyo talaga 'tong ano, wag niyo 'tong aanuhin. Okey, naka-record sa'kin yung mga articles. So, oh my God, why am I so, naka naka-record siya sa'kin na parang, "Pak, ito yung article kaya ganyan article." So ipe-play ko na lang siya kapag natawag ako sa article na yun. So kapag gano'n, ki-click ko lang yung play tapos ayun ni-record ko yung mga article na sinasabi ko yung word per word. So parang susundan ko lang siya na, it is the prinactice ko pa 'to, eh. Parang, okey, hindi halata kapag ganito, hindi halata, okey. Okay, pasok, pasok, pasok. Okey, so here comes recitation day, pak! Ayun na, tinawag. Timothy, article, keme, ganyan. So, siyempre out of nginig kasi talagang siya talaga yung prof ko na talagang nginig talaga, eh, talagang talagang ano talaga, eh, talagang gano'n talaga yung nafi-feel ko, eh, talagang out of super duper cabalicious talaga. Ang nangyari naman this time, ang hina ng volume ta's siyempre out of kaba, hindi ko naman like parang basta kapag kinakabahan ka hindi mo na maiisip kung ano yung tamang gawin. Kaya huwag kayong kakabahan sa board exam, okey? Wow, nasingit pa yung ano, pero totoo yun kapag kinakabahan ka kasi, your mind is not okay din. Hindi siya magre-release ng magandang bagay. So ayun, so kinakabahan ako. So hindi ko na na-ano, mahina pala yung sound sa earphones ko. So ano yan, hindi ko marinig yung sarili ko, nak! Hindi ko marinig yung sarili ko. So inano, ni-next na ako. Never mind. Tapos sabi ko pa nun, Sir, pwede po bang i-explain ko na lang?" Tas, "Hindi, wag na." Bumawi pa talaga ako gano'n kasi nga nage-gets ko naman talaga yung law pero ayoko nagkakabisado. Nag-aaral talaga ako nun pero ayoko nagkakabisado. So, gumagawa ako ng way kung paano siya makakabisado and like ganyan. Pero during this business law, parang ang ginawa ko naman nung next na recitation, nung last recitation na, nung Oblicon, in-attendan ko lahat ng recitation. Pero nitong sa business law, yung last recitation, hindi ako umattend. Kasi parang pagod na ako. Ikaw na bahala, sir. I-zero mo na ako sa recitation na 'to. Hindi ako umattend. Nangyari? Bumagsak!
bumagsak sa business law. Shoot-anes talaga. Yun yung first time na bumagsak ko, tapos parang napatawag pa ata yung mama ko no'n na kinausap kapag ganito yung mangyayari, kapag irregular siya. So, I was an irregular student. Inisip ko na lang, siguro ginawa kong irregular student para maganda yung storyline ko. Siguro para meron akong, alam niyo dati irregular student ako, pero ngayon, siguro pampaganda ng storyline na lang 'to. Siguro ano na lang 'to, Mama Ru. Pero ayun, ang hirap-hirap maging irregular student talaga. Buti na lang may mga ano din ako, mga kaklase ako na irregular student. Pero kapag ikaw lang mag-isa na irregular student, yung mga kaklase mo mga hindi mo kilala, ikaw lang yung mag-isa dun. Tapos paano na kapag kunwari, yung mga tatanungan na parang, "Sir, may ano ba ngayon, sir? Kailan yung exam?" Yung mga gano'n. Siyempre mahirap, wala kang gaanong mapagtanungan na mga gano'n. Walang magre-remind sa'yo. So ayun. Ayun, ang hirap talaga, ang hirap maging irregular girl. So ayun, I was an irregular student, sadly. Tapos alam mo, eto din yung na-realize ko in life. You know, you just need to always show up. What matters most is show up. Kasi the moment na hindi ka na pumasok, that's when you like write kung ano na yung nasa card mo. Ikaw na yung nagsusulat sa card mo nun kapag hindi ka nag-show up. Kasi yun yung na-realize ko is very important. Kahit din sa CPAL is very important to show up every day sa review. Kahit na you feel unmotivated, it's always very, very important to show up. Kahit even in the board exams, kahit na you don't feel ready at all, kahit na may mga hindi ka gets na concept, what matters most is you still show up. Kasi, ayun, di ba nung sa Oblicon, I showed up kahit na hindi ko ready nun. Pero nakapasa ako kahit 75 lang ako ng Oblicon. Pero nung business law, talagang yun yung time na first time ko na hindi talaga ako pala absent sa klase kahit nung mga LM days, high school days. Hindi talaga ako absenera. Wala ako, hindi ako uma-absent lang dahil wala lang. Pero yun yung time na first time ko, absent ako nito, pak. Kasi nga parang, pagod na ako. So, nung time na umabsent ako, dun ako na bottom 2. Dun ako na elim. So ayun, isa yun sa mga pinanghahawakan kong motto in life na what matters most is you still show up even if you're not ready. Kasi sometimes it will work out on you as long as you show up. Dahil dyan, we're gonna take a break. And we're back! Akala ko talaga may pa-break-break pa. Insert ads there. Okay, pag nagka-ads na ang Timo Talks, insert ads there. Manifesting. Nakakainis, nilalamok-lamok ako dito. Pag may nakikita kayong lamok, hayaan nyo na ha. Hayaan nyo na. Wala tayo sa studio. Dito tayo sa maliit kong kwarto. This is what we have. This is what we have right now. And this little mic here. So, okay. Hayaan nyo na. This is what we can have. Okay, so now, dadako na tayo sa third year. Okay, dadako na sa third year. Okay, so third year, ito na ang pagsisimula ng hybrid. Okay, hindi na full online, hybrid na. So may face-to-face, tapos may week na online. Third year was actually my wake-up call. Okay, ito yung nag-spark sa akin to like push na graduate in accountancy. So, here's what happened. During the midterm, hindi pa ako seryoso nito. Talagang hindi pa rin ako ganung nag-aaral talaga. Talagang hindi ko pa alam nangyayari. Pero, ang naging wake-up call ko nun was, so nagsisimula na kasi mag-quiz-quiz nun. Di ba alam yan, pag quiz season, yung puro teacher nagpapa-quiz-quiz na. During quiz, wala akong nasasagot talaga. Like, as in like, kamote. As in, wala. Yung talagang magdududel ka na lang, magkakaligraphy ka na lang kasi wala ka talagang masagot. Yung talagang titigan with the paper. Tapos kasi nga syempre fresh from the online classes. So talagang medyo kumakapit sa anong sagot, ang ganyan. Tapos, girl, ako kasi hindi talaga ako marunong kumopya. Like, bobo talaga. Like, hindi ko siya skill. Kasi may mga talagang magagaling na hindi talaga napapansin ng teacher. Ako talaga bobo. Talagang it's not really part of my skill. Hindi ko talaga siya kayang gawin. Talagang mahuhuli-huli talaga ako. So, ang nakakaya na naman 'to. May pagtutungan po ito. Once again, kinukuwento ko 'to kasi ito na yung mga pinagsisisihan ko. Ito na yung mga okay. So, nangyari naman this time, ito face to face na 'to, face to face quiz. Okay, so naririnig ko kasi
nagkukuwentuhan yung sa likod ko nun. So, parang, ay, nag-aanuhan sila ng sagot. Parang, ay, ako din. Kasi nga, wala akong masagot eh. Wala akong malagay sa ano. So, ang ginawa ko nun, sa likod ko sila. So, inaantay ko muna yung teacher ko na like, tumingin sa kabila. So, ang ginawa ko nun, talagang gumanito ako. Bumaligtad ako. Ganito. Ano sagot sa... Ay! Naano ako ng teacher ko. Naano ako ng teacher ko noon. Naano niya ako na, oy, Timothy. Yung gano'n talagang, dun ka, tumingin sa papel mo. Yung talagang na ganun ka during that time. Parang napaano ko na, parang I don't wanna be in this feeling again. Ayoko na yung kapag exam, wala kang masagot, wala kang magawa, yung nakatunganga kang ganyan. Kasi alam mo, sobrang tagal ng oras. Like para siyang full 6 hours kang nag-exam. Ganun yung feeling kapag wala kang masagot eh. Unlike kapag talagang nag-aral ka, yung kapag nag-aral ka parang 15 minutes lang yung exam eh. Kasi nga ang dami mong masagot. Tapos kulang pa yun. Yun pa yung parang, oh my God, hala, hindi ko nasagutan yung sa likod. Pero kapag wala kang masagot, talagang sobrang bagal ng oras. Talagang frozen. Ang hirap, nakakaburyo, nakakakamote siya. Tapos ako nun, yun yung naging wake up call na parang, oh my God, ayoko na ma-feel to ulit. Kasi parang pakada quiz, parang bagsak-bagsak ako na parang kada pak, pak, pak. I was like, ay, ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. So, yun yung pinaka nag-wake up sa akin na, okay, mag-aaral tayo. Alam mo, yung very, very important din talaga in college, very important to be with the best of best friends. So, alam mo, isa din kasi sila sa mga tumulong sa akin. Ayan. So, sila yung mga college friends ko na friends ko na din yung senior high. So, ayan, ang circle ko is sila Cyrene, Chloe, Jebsen, Janine, Zarina. So, sila yung mga circle ko talaga simula senior high pa na pare-pareho kaming nag-accountancy. Very, very lucky with them kasi nga, sila yung friends na makasama mo mag-aral at makasama mo rin na funny din outside of aral. Yung mga gano'n. Kasi 'di ba syempre may mga friends na pang recess lang. May mga friends na pang exam, gano'n. So may mga seryoso. So ayun, so kapag seryoso, pag mag-aaral, talagang mag-aaral kami. Tapos kapag outside school, pagtapos na dun kami magtatawanan. So ayun, very very lucky with them. Kasi nga if you're surrounded din with good people, if you're surrounded with people na nag-aaral, madadamay ka sa ganun. So ayun, so surround yourself with the best people. So, I love you, my sisters. Oh, a message to them. Tapos, ayun, hanggang sa napapansin nila, ay, sumisipag na siya. Gano'n, sabi na, alam mo, napaproud ako sa'yo, sumisipag ka na. As in, like, 1 week, hindi ko sila kinakausap nun. 1 week, wala akong phone. Kasi nga, kinakatch up ko lahat ng mga hindi ko naaral nung midterm to, like, prepare for this. So, ayun, nung third year, dun ako. Tapos, ang favorite teacher ko nun is si Sir Pasqua. Siya yung teacher namin sa AFAR. So, hi sir, if you're watching. So, ayun. Tapos, sa kanya kasi, siya yung isa sa, hindi pala isa, siya yung pinakamahirap na gumagawa ng quiz. So, parang kapag naka, nakaangat ka dun, ay, matalino to. Ganon. 'Di ba? Pag sa ibang subjects, parang, okay, magaling siya. Parang, okay. Pero sa kanya, kapag kay Sir Pasqua, taas ng score, talagang palakpakan, gano'n. Meron pa din kasi siyang ano, yung nagtatawag siya kapag sino yung highest, sinong ganyan. And alam nyo, in students' perspective, ang ganda kapag gano'n yung teacher, kapag yung may recognition to like ano, kasi nakaengganyo yung umaral na parang, oh my God, sana matawag din ako. Kasi gano'n siya like tatawagin niya hanggang score. Tapos kapag parang etong score na, kapag yung half score na, pass the paper na lahat. So, yung mga matataas yung score, may chance na makatayo and like, ako po, 42. Mga ganon. So, may recognition. So, ayun, in students' perspective, ang ganda nung ganon. Ang ganda nung may recognition yung hard work mo na, okay, nag-aaral to si bakla. Ganon. So, ayun. So, going back, nung midterm, hindi ako natawag sa ano. Kasi nga, kasama ko dun sa other half na nagpass all your papers. Kasama lang ako sa ganun. Pero nung finals na, during the third year, isa na ako sa ganon! Isa na ako sa tumayo. So, parang everyone was like, oh my God, galing niya, may character development. So, ayun. Ayun, those are my, isa sing third year sa mga, okay, eto na.
is start of something new. Something has changed within me. Something is not the same. Ika nga. Okay, so nung fourth year, dako na tayo sa fourth year. Eto na yon. Eto na yung seriousness. Nung third year, medyo medyo struggle bus pa. Pero nung fourth year, this was talagang seryoso na. So fourth year ko, ito yung OJT ko. First sem OJT. Tapos yung next sem is yung Integ. Ito yung inaaral na yung buo. Yung parang nagre-review na for boards talaga. Okay, so during my fourth year, talagang it is on. It is on. Tapos nung fourth year nun, talagang inano ko sa sarili ko, alam ko talaga magte-take talaga ako ng exam eh. So, ang ginawa ko nun, everything that I did, everything na ginagawa ko for my fourth year is preparation for the boards. So, ginagawa ko during that time, talagang serious mode on. Ganun. Tapos, eto pa, di ba nga irregular ako? So, irregular ako, di ba? So, medyo mas mabigat pa yung akin nun kasi may additional subject ako. Buti ka mo, napakiusapan. Kasi 'di ba pag bumagsak ka, may prerequisite. So, madedelay ka. Pero during the time, parang nagsulat with the letter, with the dean, kami ganyan, na pwede na ba i-take yung isang law. So, dalawa yung law ko nun during my fourth year. Tapos, may isa pa akong general subject na hindi ko na-take nung first sem kasi nga hindi parang hindi na kasya yung units, hindi na kasya yung units. So talagang pang second sem siya. So additional 'yon, dagdag 'yun sa akin. Tapos going back dun sa teacher ko, dun sa kay attorney, dun sa law teacher ko na talagang kinakatakot ko. Talagang kasi ito talagang talagang nagre-recite na sa kanya ng so like there are no other, wala na akong magagawang technique may ganyan. So, so talagang nagkakabisado na talaga ako nun. Kahit hindi ko gusto, ginawa ko talaga. Nagkabisado talaga ako. So kahit na hirap akong magkabisado nun, alam mo, ito yung sinasabi ko na is very, very important to still show up kahit na you don't feel 100% ready. Kasi, ang ginawa ko nun, talagang, as in, talagang nagdadasal. Talagang hirap na hindi ko na po talaga kaya magkabisado. Hindi ko talaga siya kaya, hindi ko talaga siya strength. Tapos, during that recitation, napunta sa akin yung pinakamaikli. I was like, oh my God. Oh my God. Oh my God. Napunta sa akin yung pinakamaikli, so nakasagot ako. Very, very important to always show up kasi it will work out for you kapag nag-ready ka ng tama. Tapos eto, going back to sir, eto na yung eto na yung result. Eto na tayo sa magandang part. Eto na tayo sa So during the fourth year, abat na best kasi ata namin siyang teacher. Basta teacher pa namin siya nung fourth year. So sabi niya sa klase na parang isa pala ako sa mga highest ng overall grade from the past sem. So I was like, oh my God, I made it. I made it. Hindi ko lang siya nalagpasan. I come through. Ganon feeling siya. So parang, oh my God, yeah. And you can always bounce back. You can always come back. You can always reinvent yourself. Ika nga. So ayun, yun yung kinagandahan niya. Nakilala talaga ako ni Sir Ram. Parang isa ako sa mga memorables. Feeling ko kasi kapag mag-a-attendance na sa kanya, hindi niya na ako tinatawag. Kasi tatawagin na apelyido tapos titingnan. Pero ako, parang titingnan na apelyido tapos tingin. Tapos nilalagpasan na ako kasi nga kilala niya na ako. Very, very happy ako na, oh my God, nalagpasan ko tong prof na to. Tapos isa pa ako sa nag-aayos. Hindi ko lang siya nalampasan. I came through. Hindi lang ako basta pumasa lang. 'Di ba? Isa sa mga memorable teachers ko noon is si Sir Pascua and si Ma'am Marge. So, afar sila tsaka MS. Sila yung talagang nagpapaganon sa akin. Sila yung mga teachers na, alam mo yung mga yung papahirapan ka pero at the same time, it will help you kung bakit ka nahihirapan. Ganon. Hindi siya yung parang nahihirapan ka kasi nakakainis to. Hindi naman, yung kasi may mga, sa totoo lang, may mga teacher na papahirapan ka pero ang unnecessary naman na parang hindi mo rin naman talaga nakakaano. Pero yung sa kanila talagang nakatulong sila makabuo ng foundation pati sa board exam. So si Ma'am March tsaka si Sir Pascua. So ayun, very, very thankful with them. Tapos ang mga ginagamit din kasi nilang materials sa'min nun is feeling ko ganito naman din talaga sa mga ibang teachers. So ang ginagamit nilang materials sa'min nun is yung mga from review center na. So
nung nag-aaral na for the medyo familiar na ako. So nung during review na, mapa-familiarize ka na with the ng ganito yung atake kapag ganyan, ganito yung atake. So parang, well, ganito rin naman ginagawa ng under. And alam mo, it really, really does help. Alam mo, dun ko talaga napatunayan na, oh my God, importante pala talaga ang foundation. Tapos dapat full coverage siya. Ang gamit ko ngayon is Enigma. Hindi, so importante talaga ang foundation. As in laking tulong niya talaga. Kasi nun, ang masasabi ko lang maganda kong foundation talaga is a FAR. Tapos sa MS, parang yung half lang nun. Kasi hindi natake lahat nung Tapos kasi ginagawa ko nun, kapag mga ibang subjects, as in inaaral ko siya day before. Kasi nga, syempre, para may idea ako. Pero sa AFAR nun, hindi ako nag-aaral day before. Pero tuwing pumapasok sa klase, alam ko na agad. Alam ko na nakakasabay ako sa turo nila Sir German, sa turo ni Sir Ronald. Nakakasabay ako sa kanila. Kasi nga, alam ko na yung AFAR. Like, alam ko na siya on the back of my hand. Like, I can say that proudly. So, ang laking tulong niya. Ang laking gaan niya talaga. Ang laking gaan nun sa akin na maganda yung foundation mo. So, ayun, very important siya. Yeah, even din yung yung mga notes mo, yung mga kaibigan kasi kung ano yung mga inaaral mo during undergrad, magagamit mo pa rin siya sa review. So, during my 4th year, talagang seryoso na talaga ako noon. Everything na ginagawa ko noon is ginagawa ko for the preparation of my boards. Talagang seryoso ako noon. Ang naalala ko mantra ko noon during my 4th year, okay, so kung kailangan mong kumopya para masagot 'to, paano pa kapag actual board? So, ako talaga sinasagot ko talaga siya. Hindi na ako nagso-solman nito, hindi na ako nagche-check, hindi na ako nagaganyan, wala nang ganyan. Talagang from the scratch ko talaga siyang aaralin. Talagang tapos ayun, 'di ba nga going back then nung 3rd year medyo nangongopya pa ako. Ayun, very, very lucky ako na kaming mga friends ko hindi kami talagang nagkokopyahan. Like kahit magkatabi kami sa seatmate, talagang gano'n lang kami, hindi kami nag-aano. Which is like nate-test talaga kami to like do well in boards, which is, I mean, CPA na kami ngayon ng mga friends ko. So, talagang nakatulong talaga siya. Ang mga tumulong sa akin talaga during undergrad, especially 4th year na makapasa is number 1, I'm very, very resourceful talaga. So, even undergrad pa, nagsasagot na talaga ako, nagpe-print na talaga ako ng mga pre-boards ng mga ibang review centers. So, naghahanap-hanap ako doon sa internet. And kapag, internet naman 'to, mahanap mo 'yan, okay? 'Pag resourceful ka, mahanap mo kung yung mga pre-boards na 'yan. Tapos ayun, even then, nagsasagot talaga ako nun kahit hindi ko naintindihan. Tapos isa sa mga laking tulong sa akin nun is yung friend of a friend ko, yung friend ni Bianca. Sinend niya kasi sa akin yung mga resa handouts niya na may annotated niya. So, yun yung sinasagutan ko nung MS. So, during undergrad, familiar na ako sa self-test ng resa. And ang laking tulong ng self-test ng resa sa MS. As in, that's MS ng resa is so the best, the best, the best. So ayun, ang hilig ko na talagang magsagot ng gano'n and nakatulong talaga yun sa akin. Mahilig ako magsagot-sagot ng mga ibang bagay. Like minsan kahit hindi mo siya naintindihan, may mga bagay sa undergrad na hindi mo siya nagegets. Pero kapag inaaral mo lang talaga siya masinsinan, pagdating sa review center, dun mo ay, yun lang pala yun. Dun siya mabubuo. So ayun, basta aralin mo lang talaga siya ng masinsinan. Kasi alam mo kapag nag-aaral ka din ng masinsinan, talagang may mga problems kapag talagang kapag hindi galing sa Solman, hindi galing sa mga may mga problems na kapag sinagutan mo ng masinsinan, 'pag dumating 'yan, maaalala mo na, "Ay, alam ko 'to." During the actual board exam, may 2 questions dun sa AFAR na nasagutan na namin nung undergrad pa. Though medyo tweak pa siya. Basta yun, nung binigay na siya sa'min ni Sir Pasca before and nung nandun siya, I was like, "Oh my God, eto yung And kahit na 3rd year pa namin yung nasagutan, naalala ko pa din kasi nga ganun talaga kapag nagsasagot ka ng problems ng talagang nasa puso galing. Yung talagang sinolve mo siya ng talagang from the scratch, hindi yung parang galing lang sa keme, ganyan. Maaalala mo talaga siya. Basta magsagot ka lang na magsagot. Once na, hindi mo man siya maaalala, hindi siya on the back of your head, hindi mo siya like memorize. Pero once na nandyan na yung question, I was like, ganito din yung sa amin eh. So, tas ayun, when it comes to materials, isa talaga sa mga helpful sa akin nun is of course YouTube. At ang pinaka-helpful sa akin nun is of course si Sir Brad, ganyan. Gusto ko rin si Sir Rain. Ano ba yung
YouTube account ni Sir Rain. Basta maganda din yung ano ni Sir. Napanood ko lang si Sir Rain sa isang preview video sa Pinnacle. Tapos nakakalaman ko, meron din pala siyang sariling YouTube channel. So, ayun. Comment down below. So, ayun. Naging helpful din siya sa akin. Pero ang pinaka nakatulong talaga sa akin nun is si Sir BCV. As in, sa kanya ko naalala sa kanya ko inaral yung mga partnership, yung mga keme, yung mga especially yung forex. Yung derivatives, kay Sir BCV ko talaga na gets talaga yun. Oh my God. Sir BCV, thank you for your life. Idol ko talaga siya. Sayang lang, hindi ko siya na ranasan maging teacher sa Pina kasi online ako noon. Teacher siya sa Pinnacle eh. Pero ayun, nagtuturo siya ng FAR noon. Pero ewan ko hanggang ngayon FAR siya doon ah. Pero ayun, pero sabi din ng mga friends ko from Pinnacle, magaling daw talaga siya. So ayun. Thank you Sir BCB for your life. Ayun, idol ko siya. And alam nyo, isa din sa mga biggest realization ko nung undergrad is that, oh my God, what a privilege it is kapag nag-aaral ka lang, nang nag-aaral lang. Like, oh my God, ang swerte ko pala during that time. Medyo na-take for granted ko siya. Na-realize ko lang siya nung nag-aaral na ako talaga ng review. Di ba, once again, living alone ako nun. Grabe, imagine your life na nag-aaral ka lang tapos may magpre-prepare ng food for you. Like, tapos may maglalaba for you, hindi mo isipin yung naglalaba, hindi mo isipin maghugas ng pinggan kasi nga alam na nag-aaral ka. So, during the time, doon ka na oh my God, ang swerte ko pala during that time. Like, ang papaka-stress mo lang is kung ano yung quiz mo, kung hindi mo magets yung ganyan. Pero nung nagsimula akong living alone, doon ko na-realize na, oh my God, kapag pala wala kang kailangan mo pang hugas ng pinggan, kailangan mo pa magganyan, ayusin mo pa, isipin mo pa ano yung food mo today. Kaya ayun, doon ko na oh my God, what a privilege it is pala talaga na mag-aral lang talaga tapos inaalagaan ka ng parents mo. So ayun, if inaalagaan ka ng parents mo habang nag-aaral, appreciate it. And then alam mo, connect lang din natin uli sa undergrad. Alam mo, sobrang FOMO ko dati yung mga Big Four universities, ganyan. Dati hindi talaga ako makarelate na, Espanya? Ano ba yung Espanya? Ano ba yung mga Ayun, may mga friends ako nag-aaral sa FEU. Tapos parang hindi talaga ako makarelate. Tapos di ba, okay, once again, K-pop. So, may mga AU. So parang hindi ako makarelate na na kapag Lasal, ganito yung ugali. Hindi ako makarelate sa mga ganong joke kasi wala akong experience with it. Naalala ko noon, nag-edit, medyo layo na itong lore na to, pero nag-edit ako dati ng parang mga GOT7 na, yung mga, alam mo yung mga K-pop idol na edit na naka-UP, nakasablay, kaya may ganyan. Tapos nung nag-edit ako noon, nag-edit lang ako na parang, pinag-match ko lang sila kasi yun yung bagay sa photo. Tapos naalala ko na may nag-comment na, hala, dapat si Bam dito siya. Hala, dapat si Jackson dito siya. Parang ako, wala akong sa ganun kasi wala akong alam na kung ano yung parang stereotypical kapag UP. Wala akong alam sa ganun. Hindi ako makarelate. Kaya parang yun yung medyo FOMO ko during college. Tapos parang ako nun na parang ano ba to? Kami lang uli na senior high. Parang walang bagong tao. Mga ganon. Ganyan yung mga thoughts ko during my undergrad. Pero looking back, I'm very, very lucky na, okay, dito pa rin talaga ako. May silver lining pa rin na, I wouldn't have done this without my friends. So, if hindi ko sila friends during college, baka hindi ko alam kung ano nangyari sa akin talaga, truly. Pero ayun, yun yung isa sa mga realizations ko looking back. Tas pati din yung mga yung mga experience na mag-dorm. 'Di ba may mga alam mo yung mga memes na, oh my God, ganito kapag nag-dorm ka. Hindi ako nakaka-relate sa mga ganun talaga during my undergrad. Pero luckily, I got to experience it during my review. Kaya yun yung isa din sa mga happy moments ko during review na parang, oh my God, I'm finally living the dream. Na ayun, oh my God, malapit ako sa UST, nilalakad ko lang yung UST, nakaka-relate na ako na ganito pala sa may Moraita, na experience ko na siya, ganun. Like, hindi ko man siya na-experience, pero as in, na-experience ko yung dorm life, na-experience ko yung kapag yung pancit canton, yung siomay na lang ulam mo. Na-experience ko yung mga ganun na parang, oh my God, finally, I can relate to the dorm jokes now. I can relate to, and living alone ako in Manila. And what's really better than that is that, na-experience ko siya sa time na capable of living na ako.
Kasi nga 'di ba nag-TikTok ako during college. So yung mga earnings ko nun, nagamit ko siya sa pag-living alone ko. So that hit me na parang, "Oh my God, thank God, ngayon ko siya na-experience yung time na kaya ko ng buhayin yung sarili ko." Kasi if during the college yung mama ko magbabayad ng tuition tapos magbabayad pa siya ng dorm, tapos kung ano-ano lang ginagawa ko sa buhay baka baka ay Diyos ko, die. Diyos ko, die. 'Di ba? Yung mga gano'n parang medyo nakaka-ano yun kapag gano'n nangyari. Pero like still at least, oh my God, naranasan ko pa rin maging Espanya at naranasan ko siya sa time na may pera na ako, na hindi ako pabigat with my family, yung mga gano'n. So, yun yung mga realizations ko while living there near Espanya at Picampa. Anyway, going back to the diary. Okay, kaya din talaga laganong thoughts today kasi I'm just really looking forward sa Christmas break. Wahahaha. I just wanna go home. I miss my bed. I miss Wi-Fi. I miss my mga kapatid. Gano'ng mga ganito lang talaga, like super excited lang talaga akong umuwi during this time kaya walang gaanong thoughts. One thing I realized in living alone is that you get closer more to your family when you're away with them. Which is very true. Which is I think na nasabi ko naman na 'to during the first episode. So feel ko hindi ko na siya kailangan i-elaborate at medyo maluhalo ang maluhalo ang first episode. So that's very real. So ayan, see you next week. Timothy CPA. Ayun. So that has been the page 4 of my diary. To close this page, ako ito si Timothy na nagsasabi na that it is possible to pass the boards kahit na onti lang foundation mo, kahit na weak ang foundation mo. Ako nun, once again, sa afar lang talaga malakas yung foundation ko. It's very possible na pumasa ng boards kahit hindi ka galing sa mga bigating universities. Kasi ako nun, isa din yun sa mga kinakainggitan ko during the review center sa face-to-face na ayun nga kasi si Sir German sa UST din siya nagtuturo pati si Sir Kenneth. So may mga reviewers sa CEPAR na close na kay Sir German kasi nga teacher na nila nung undergrad. So parang ako nun parang parang advanced na nila. Doon ka makakita ng mga tao sa face-to-face from galing sa ibang universities na, oh my God, hala sila advanced na sila, hala sila ganito na sila. So ako nun parang, oh my God, kailangan ko siyang aralin from the scratch pero sila familiar na sila. Pero ayun, I am here to say that it is possible kahit na mahina ang foundation mo. It is possible na kahit na hindi ka galing sa Big Four universities, it is possible na kahit na hindi ka seryoso nung undergrad, it is possible kahit na nung fourth year ka lang nagseryoso, it is possible to pass the board exam. So now the page has been closed. See you next week. Timothy CPA. Yun yung nakasulat dito sa laba. So ayun, so I think that's the close of our page 4. I hope you like this lovely, lovely page 4. So ayun, please support the show. My show is called Timo Talks, available on YouTube. If you're watching this on YouTube, please like, comment, share, subscribe, click the bell button. And if you're watching this on Spotify, comment, like, download, rate nyo ako sa Spotify. Ayan, follow nyo ako sa Spotify. And also, follow the Timo Talks social na ako lang din naman nag-handle. So, follow them, available on TikTok and Instagram. And of course, follow nyo naman talaga ang aking lovely, lovely, beautiful main account. It's called Timo TEEMOWTI in all social. So, tag nyo ako sa IG stories nyo kapag pinapanood nyo tong podcast ko right now. If you're nakaabot here, maraming maraming salamat po. This has been Timo Talks. Talk to you later. Bye.